Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senador Risa Hontiveros sa 2028. Paano niya ilalabas yan? Kung inyong makikita, no? Etong si Guanzon. Etong si Guanzon, ano to eh? Dilawan to eh. Di ba? Pink lawan pala. So, kung nutusin, you can call her di calibre kasi marami ding ano to eh, mga naging posisyon, no? Naging commissioner, naging basta hindi ko na maalala yung mga ano. Pero di ba? Manyak na matanda si Gus. So, ayan, pakinggan na lang natin. Hindi ko nga lang alam eh, no, kung bakit nga sinabi niya to eh. Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senator Risa Hontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung mga ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Oh, ano information ko? Ano daw? Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senator Risa Hontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung mga ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Bitin naman. Wala naman ako masyadong pakailan. Walang yun. Eh, etong si Guanzon din kasi, no? At dating dilawan niya, hindi ko nga alam eh. No? So, I think it was already, starting ng 2020, nung nagkaroon ng banggaan si Senator Risa at saka si Sara. 'Di ba? Pagdating sa confidential fund. Kasi isa sa mga gigil talaga noon that time is si Senator Risa Hontiveros. And as a matter of fact, nagkaroon sila ng palitan na bangayan, no? Na kesyo, wala, pero, and I think, for me, Senator Risa, yung ano ba yung term na sinasabi pagka Senator Risa get the edge, parang ganun, over it. So, ako mas medyo, maganda yung pagkakasabi. Sabi, hindi namin kailangan yung emosyon mo dito. Sabi, wala kami pakialam. Ang mahalaga, sabihin mo kung anong ginawa mo, ano nangyari dun sa mga inano mo, kinulimbat. Parang ganon, di ba? So, eto ngayon, and then naging maputok yung pangalan ni Senator Risa Hontiveros na isa siya sa posibleng kumalaban kay VP Sara. And then after that, si Guanzon is showing his true gills, no? Yung hasang niya, pinapakita niya talaga na mukhang nag-audition siya diyan para kay sa koponan ng DDS. Alam nyo, no? Ako naniniwala ako na mas marami yung mga dilawan kumpara sa kumpara diyan sa saan yan? Mas maraming dilawan kumpara dyan sa DDS. Naniniwala ako dyan na madami talaga yan. 'Di ba? Upper hand! Paano ba sasabihin yun, Ma'am LB? And I think Senator Risa get the upper hand. Oh, pwede nang tapusin doon pala. Yan, the upper hand. Thank you very much. Yeah, sabi ko. Lagi nga Mama, hi Ninja. Ayan, sabi niya yung Ate Tiger Eyes. Ayan, binate. So, ayan. Ako naman, ngayon, kaya maraming, and then I think, ang ikinakandidato or kinakampin din ni Secretary Llamas is si Senator Risa. And nung wala-wala lang, binanatan si Secretary Llamas. I think, Secretary Llamas is going to have a big participation pagdating sa 2028. Kasi kung ang jowa niya is papunta na doon no? Muntikan na! Muntikan na ako madulas.
Mali, mali. Kung ang ikinakandidato ni Secretary Llamas is si Senator Risa Ontiveros, no? So I do believe, 'di ba? Malaki magiging partisipasyon ni Secretary Llamas. So kaya siguro during that time kahit all of a sudden mas maraming yun nga sabi ni Secretary Llamas, mas maraming mga hard-hitting na bumanat kay Guanzon, pero Guanzon decided really to banatan. Ang resbakan talaga is si Secretary Llamas. Yun nga. No, hanggang sa nauwi siya, pagtanong kung gaano kalaki ang edits ni Montulfo. Malibog din to. So yun. Ngayon, since ang pambato ng Dilawan, Pinklawan is si Senator Risa, kaya binabanatan. Dinudungisan yung pangalan. Ako kasi, no, kagaya nga na sinabi ko sa inyo, yung adhikain ko or yung advokasya na gusto kong itaguyod, especially dun sa channel ng Banat Boy, and then syempre dito sa segment natin, hindi naman ng panglahat para at least I can only speak for myself. Ang gusto ko talaga is for us to be able to educate ourselves, no? Tayo ma-educate natin yung sarili natin kung paano pumili ng tamang pagboto. And I think one way of doing that or solving that is that for us to have a proper reference, no, online, let's use the power even of AI and all of things of sort na parang one click lang and then yes, we have an access already, very visual, kung sino si Bongo, kung sino si Bato de la Rosa, kung sino yung mga magiging candidate for president to senators, and then later on siguro we can proceed on showing yung mga potential candidates for congressman. Ang dami kasi ng congressman no? So, yun lang, no? Para at least hindi na tayo magkamali ng pagboboto. Kasi dito pa lang noong 2022 election, pati lalo na noong 2025, no? Mas naging mulat yung mga tao pagdating sa political issues ng bansa. And yun nga, magiging maganda kung we will take advantage of that, gather all the datas, and then let's process the data, analyze it, and then syempre, ipaskill natin. No? Para, yun nga, alam na natin, di ba? Pati, dapat nga kung yung asawa, ganto, ganyan, ayan, madaming things to consider. Para magkaroon. Tapos gagawa tayo ng pinakamagandang formula, no? We will come up with a formula na kung paano talaga pumili ng tamang kandidato na ilang key points lang, shoot na kagad, no? So we will gather as much data na pwede na makuha online. Tas ipa-process natin sa AI. Anyways, I think we need to give deadline dun sa sarili natin. Ako, siguro, enough of this na yung topic na to. I-remove na lang din natin. So, yun nga, I promise siguro next month, I'll try to be more organized yung sarili ko para at least maisalang natin yung gusto kong gawin, no? Yung app na which will help us really dun sa pag-process nga, process of elimination pagdating dun sa pagpili. So anyways, hanggang sa muli, tapos kagad. Magbabanat boy tayo pero I think mga 10:30. Give me 30 more minutes. Siguro right now it's 9:40. So 10:30, 1 hour to prepare. Gusto kong mag-power nap tapos magbabanat boy tayo. For sure magbabanat boy tayo. So maraming salamat hanggang sa muli. Thank you lagi sa pagsubaybay nyo dyan.